Welcome sa ating channel. Ito, ang Pinoy Mag-aaral. Welcome sa ating channel. Ito, ang Pinoy Teacher. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay ang Greatest Common Factor o GCF. Kaya, makinig kayong mabuti upang kayo ay maraming matutunan. Isang paalala. Maaari po nating i-pause o i-rewind ang video sa kahit anong parte o oras kung kinakailangan upang mas maintindihan ng maayos ang mga itinuturo. Ano nga ba ang GCF? Ang GCF ay ang pinakamalaking numero na factor ng dalawa o higit pang numero. Kapag nahanap natin ang factors ng dalawa o higit pang numero at may mga factors na magkaparehas or common, ang pinakamalaking numero doon ang tatawagin nating GCF o Greatest Common Factor. So, GCF o Greatest Common Factor. So, ibigay natin ulit ang acronym ng GCF. So, GCF stands for Greatest Common Factor. Ngayon, isa-isahin natin yung ibig sabihin ng GCF para mas maintindihan natin. So, greatest. Ano nga ba ang ibig sabihin ng greatest? Pinakamalaki o pinakamataas? Common. Pagkakapareho o pagkakatulad. At syempre, factor. Ito ang numerong pwede nating i-multiply sa isa't isa para makuha ang isang numero. Para mas maintindihan ninyo kung ano ang factor, magbibigay ako ng halimbawa. Halimbawa ng factors. Kunin natin ang factors ng numerong 10. Ano nga ba yung pwede nating i-multiply na dalawang numero para makuha si 10? Tama, 1 times 10. Kasi 1 times 10 is equals to 10. Ano pa? Tama ang iniisip mo. 2 times 5. Kasi 2 times 5 is equals to 10. Ngayon, kunin natin lahat ng numero na ating ginamit. So, 1 at 10, 2 at 5. So, ang numerong mga ito, ang 1, 2, 5, at 10, ito, ang mga factors ng number na 10. Naintindihan ba? Magbigay pa tayo ng isang halimbawa. Ngayon, kunin naman natin ang factors ng numerong 25. So, ano yung mga number na pwede nating i-multiply sa isa't isa para makuha si 25? Una, 1 times 25. Kasi 1 times 25 is equals to 25. Ano pa? Tama na naman ang iniisip mo. 5 times 5. Kasi 5 times 5 is equals to 25. So, tulad ng ginawa natin dun sa nauna, kunin natin lahat ng numerong ginamit natin. So, factors of 25. Siyempre, 1, 25, at 5. Malamang nagtataka ngayon, Sir, bakit isang 5 lang? Dalawang 5 naman yung ginamit natin. Kasi, pwedeng hindi na ilagay ang may kaparehong numero. So, sa case natin, itong dalawang 5. Kaya, okay na yan. So, factors of 25 is 1, 5, and 25. Ngayon, alam mo na kung anong ibig sabihin ng factors. Ngayon, meron tayong paraan para makuha ang GCF. So, meron tayong dalawang paraan para makuha
ang GCF? Una ay tinatawag nating listing method. At ang pangalawa ay tinatawag nating prime factorization. So, unahin na natin yung isa, listing method. Ano nga ba itong listing method? Ang method na ito ay mas madali kung ang numbers na kukunan natin ng GCF ay maliit lang ang bilang. Ang kailangan lang natin gawin ay ilista lahat ng factors ng mga numero at kuhanin ang pinakamalaking numero na magkapareho. So ulitin ko kukunin lang natin yung pinakamalaking numero na magkapareho. Okay, so halimbawa, kukunin natin ang GCF ng numbers na 8 at 12 gamit ang listing method. So unahin na natin si 8. Ano yung pwedeng factors natin kay 8 o numero na pwede nating i-multiply sa isa't isa para makuha si 8? Siyempre, 1 at 8. Kasi 1 times 8 is equals to 8. Ano pa? Tama, 2 at 4. Kasi 2 times 4 is equal to 8. Meron pa ba? Wala na. So ngayon, yung 12 naman. So meron tayong 1 at 12. Kasi 1 times 12 equals 12. Ano pa? 2 at 6. Kasi 2 times 6 is equals to 12. Siyempre, 3 at 4. Kasi 3 times 4 is equals to 12. So ngayon, hahanapin natin lahat ng numero na magkaparehas sa kanila o yung factors na magkaparehas sa kanila. So una, parehas silang may number 1. Ano pa? Parehas din silang may number 2. At syempre, parehas din silang may number 4. Ngayon, sa mga numerong magkaparehas sa kanila, pipiliin natin yung pinakamalaking numero na magkaparehas sa kanila. So dito, anong numero yung pinakamalaki na magkaparehas sa kanila? Siyempre, ang number na 4. Kaya, ang GCF ng number 8 at 12 ay ang number 4. Ganun lamang kadali. Magbigay pa ako ng asang halimbawa para mas maintindihan mo Kunin natin ang GCF ng numbers 15 at 25 gamit ang listing method. So unahin na natin si 15. 1 at 15. Kasi 1 times 15 is equals to 15. Ano pa? 3 at 5. Kasi 3 times 5 is equals to 15. Ngayon, isunod naman natin ang numerong 25. So, syempre, meron tayong 1 at 25. Kasi 1 times 25 ay 25. Syempre, 5. Kasi 5 times 5 is equals to 25. So, tandaan, pwedeng hindi na ilagay ang may kaparehong numero. So, dito, kasi dalawang 5 yan, so kahit isang 5 na lang. Okay? Ngayon, titingnan ulit natin yung mga magkakaparehas na numero sa kanila, sa mga factors nila. So, parehas silang may 1 at parehas silang may 5. At obviously, ang pinakamalaking numero na magkaparehas sa kanila or pinakamalaking factor na magkaparehas sa kanila ay 5. So, ibig sabihin, ang GCF ng number 15 at 25 ay ang number 5. Nakuha ba? Okay, so maliwanag na kung paano natin nakukuha ang greatest common factor gamit ang listing method. Ngayon naman, pag-usapan natin ang prime factorization. Ang method na ito ay maaaring gamitin sa pagkuha ng GCF ng mga numbers na may mataas na bilang. Ito ay maaari nating gawin gamit ang factor 3. Kung saan ating ililista lahat ng prime factors o prime numbers ng bawat numbers upang i-multiply sa isa't isa. So, meron tayong tinatawag na prime factors or prime
number. Ano nga ba yon? Siyempre, ang unang dapat nating malaman kung hindi nyo alam, ano nga ba ang prime number? So, prime numbers. Papaliwanag ko, makinig mabuti. Sa mathematics, ito ay ang mga numbers na mas mataas sa number na 1, na meron lamang dalawang factors, ang 1 at ang kanyang sarili lamang. So, magbibigay ako ng halimbawa para mas maintindihan. So, ito yung mga number na mas mataas sa number 1, pero ang factor niya, or ang pwede mo lang i-multiply para makuha siya, ay 1 at saka yung mismong number lang. So, halimbawa, mga halimbawa ng prime numbers. Halimbawa, ang number na 2. Ano yung pwede nating i-multiply para makuha si 2? So, 1 at 2 lang. Meron pa ba? Wala na. So, yan ay prime numbers. Ang factors lang ng number na 2 ay number 1 at 2. So, 1 lang at ang kanyang sarili. Wala nang iba. Halimbawa pa, 5. Kasi, prime number si 5 kasi ang factors lang nito, 1 at 5 lang. Isa pang halimbawa, 17. So, 1 at 17 lang din ang factors ng number na 17. Wala nang iba. Ano pa? Ito pa yung mga ibang halimbawa. So, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, at 23, at kung ano-ano pa. Basta yun lang ang tatandaan ninyo sa prime numbers. Ito yung number na mas mataas sa number 1, pero pag kinuha mo yung factors niya, 1 lang at yung mismong number ang pwede mong i-multiply sa isa't isa para makuha yung number na yon. Okay? Maliwanag? Okay. Ngayon, ito yung tatandaan natin. Sa prime factorization method, kailangan gamitin ng factor 3 at ang mga prime numbers na makukuha ay hindi na kailangang lagyan ng factors. Tandaan, pag prime factorization ang gagamitin natin, gagamit tayo ng factor 3. At lahat ng prime numbers, okay, na makukuha natin ay hindi na natin kailangang lagyan ng factor. So parang ganito. Isa pang dapat tandaan. Kung pwedeng gumamit ng ibang number sa pag-factor, maliban sa number 1 at ang mismong number, pumili ng ibang number na gagamitin. So kung meron tayong option na hindi gamitin si 1 at yung mismong number, yung isang option ang gagamitin natin. So magbibigay ako ng halimbawa para mas maintindihan niyo yung sinasabi ko dito. Okay, halimbawa, sa number na 6, ang dapat na gamiting factor ay 2 times 3. At hindi ang 1 times 6 lamang. Tandaan, kung meron tayong choice, halimbawa sa number 6, imbis na 1 times 6 ang ilalagay mong factor, piliin mo yung 2 times 3. Okay? Kung hindi pwedeng gamitin yung, kung pwede mong iwasan mong gamitin yung 1 at yung mismong number. Naintindihan? Okay. Ngayon, magbigay tayo ng halimbawa. Kukunin natin ang greatest common factor ng numbers na 20 at 40 gamit ang prime factorization sa pamamagitan ng factor 3. So, umpisahan na natin. So, unahin natin si 20. So, gagawa muna tayo ng factor 3. So, ganito lang gumawa ng factor 3. Mag-isip tayo ng dalawang number na pwede nating i-multiply sa isa't isa para makuha si 20. Tama. So, dito, pwede nating gamitin ang 2 at saka 10. Kasi 2 times 10 is equals to 20. Ngayon, pansinin nyo itong dalawang factor na to. Si 2, may factor pa to, di ba? Pero consider na to as prime numbers. So, hindi na ninyo kailangan lagyan ng factor yan. So, hahayaan na lang natin na ganyan yan. Diyan na lang yung 2. Pero si 10, ito ay hindi prime numbers. Okay? Hindi siya prime number. So, meron pa siyang factor. Ano yung factor ni 10? Okay, ulitin ko lang hindi na kailangang i-factor ang prime numbers. Tulad ng sinabi ko kanina, 2, hindi na, yan ay prime number, kaya wag na ninyo siyang ipa-factor. So, si 10 na lang. Ano yung pwedeng natin i-multiply na dalawang numero para makuha si 10? 2 at 5. Ngayon, meron pa bang factor si 2 at saka si 5? Meron pa. Kaso nga lang, itong 2 at saka 5, mga prime numbers na yan. Okay? So, wag na ninyo silang ipa-factor. Naintindihan? So, ngayon,
Ngayon naman, kunin natin lahat ng prime numbers. Ito ay ating bilugan at isulat sa factors ng 20. So, ang next step, kasi nag-close na dito yung ating factor 3, kukunin na natin lahat ng prime numbers. So, lahat ng prime numbers natin dito, kukunin natin. Ano yung mga yon? Siyempre si 2, 2, at 5. So, itong tatlong to ay mga prime numbers. Isang additional lang na kaalaman. Pag hindi siya prime numbers, ang tawag sa kanya ay even numbers. Itatakil natin yun sa mga susunod pang lesson natin. Mag-focus muna tayo dito. Okay? So, ngayon, ilalagay natin siya dito. So, yung 2 2 at isang 5. Pwede nating i-check kung tama ang mga inilagay nating prime numbers. Kailangan lang natin silang i-multiply sa isa't isa. At kung lalabas ang number na kinuhanan natin ng factors, ito ay tama. So, pwede nyong i-check kung tama yung mga nilagay nyo ditong prime numbers. So, i-multiply lang natin sila sa isa't isa. At kapag lumabas yung number na kinukuhanan natin dito, tama yung ating mga prime numbers. So, halimbawa dito, multiply natin to sa isa't isa. 2 times 2, 4 times 5 is equals to 20. So, ibig sabihin, parehas sila dito sa kinukuhanan natin. So, tama yung ating prime numbers. Or tama yung mga factors na nilagay natin dito. Naintindihan? Okay. So, ngayon, isunod naman natin ang number na 40. So, dito, gamitin natin ang 5 at 8. Kasi 5 times 8 is equals to 40. So, kung papansinin natin, itong si 5, prime numbers na yan, kaya pabayaan na lang natin siya dyan. Pero si 8, pwede pa natin siyang i-factor kasi even number to. So, ano yung factors ni 8? 2 at 4. Si 2, prime numbers. Si 4, pwede pa. Di ba? So, 2 at 2. Meron pa bang pwedeng i-factor dyan? Wala na. Kasi nag-close na siya sa prime numbers. So, tulad nung ginawa natin dun sa nauna, kukunin lang natin lahat ng prime numbers. Sa bilugan lang natin lahat. So, 5, 2, 2, at 2. Next, isusulat natin siya dito. Isang 5, tatlong 2. Tapos, i-check na rin natin. 5 times 2, 10. Times 2, 20. Times 2, 40. So, ibig sabihin, parehas. So, tama yung ating set ng prime numbers. Okay. Ngayon, ang next step natin, pagkukumparahin natin yung mga factors na nakuha natin o yung mga prime numbers na nakuha natin sa bawat numero. So, ito, i-compare natin yan dito. So, pipiliin natin lahat ng mga numbers na magkaparehas sa kanila. So, ngayon, kailangan nating tignan ang mga factors na magkapareho sa mga numero. So, kung papansinin natin, parehas silang may dalawang 2. Tama? Ano pa? Parehas silang may isang 5. So, ngayon, ang next na step, isusulat natin lahat na magkaparehas sa kanila. So, isang 5 at dalawang 2. Or dalawang 2, isang 5. Parang ganon. So, hindi ibig sabihin, magkaparehas na dalawang 5 lalagay nyo. Or magkaparehas na dalawang 2, 4 na 2 ang ilalagay nyo. Hindi. Okay, kung ano lang yung magkaparehas sa kanila. So, sa case natin, isang 5, meron silang tag isang 5 at tag dalawang 2. So, yun lang ilalagay. Next step, syempre, i-multiply lang natin ito ulit sa isa't isa. Okay? So, times natin dito. 5 times 2, 10. Times 2 is 20. So, ibig sabihin, ang GCF ng 20 at 40 ay 20. So, ganun lamang kadali. Naintindihan? Sigurado ko naintindihan ninyo. Isang paalala, kung medyo meron kayong hindi naintindihan, pwede nyo namang i-post ang video ito sa kahit anong parte ninyo gustong i-post. Okay, so ituloy na natin. Bigay pa tayo ng isang halimbawa. Ngayon, kukunin natin ang GCF ng numbers na 48 at 64 gamit ang prime factorization. So, 48. Unahin natin si 48. Okay, so, gamitin natin ang 6 times 8. Siyempre, meron pang factor si 6. Hindi siya prime number, even number to. So, 2 times 3. So, wala nang factor si 2 at saka si 3. Titigil na tayo dyan. Punta tayo sa kabila, kay 8. 2
times 4. Si 2, wala na. Si 4, meron pa. 2 times 2. Meron pa ba? Wala na. Kasi nag-close na tayo sa prime numbers. So, next step, kunin natin lahat ng prime numbers. Tapos, ilalagay lang natin siya dito. Okay? So, ngayon, isunod natin ang number na 64. So, i-check na natin kung ano yung mga factors ng number na 64. Okay, so isulat lang natin siya dito. So, 8 times 8. Ito na lang gagamitin ko ha. 8 times 8 is 64. So, si 8, meron pa. 2 times 4. Isabay na natin yung isang 8. Total, parehas lang naman sila. Okay, so syempre, dito, ang pwede lang nating i-factor is si 4. Or, huwag na nating i-factor yung 2 kasi nga prime numbers yon. So, sa kabila, ganun din. So, syempre, kukunin natin lahat ng prime numbers. Okay? Kung mapapansin nyo, minsan, ay karamihan, pag prime numbers, wala na siyang paa. Okay? Wala na siyang ganyan. So, yun na yun. Automatic na yun na yung mga prime numbers. Okay? So, next. Susulat lang natin dito. So, ilang to yan? 6 na to. Ngayon, i-check natin kung tama. Unahin natin tong isa. Yung una nating nilagay. So, 4 na to, isang 3. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 3, okay, 48. So, tama. Okay? So, isunod natin yung pangalawa. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32 times 2, 64. So, tama din. Next step, titingnan natin lahat ng magkaparehas na numero. Kukumpara lang natin sa isa't isa. So, parehas silang may 4 na 2. Tama? O, yun lang naman. So, isusulat natin dito ngayon yung 4 na 2. At syempre, tulad ng ginagawa natin, multiply natin sa isa't isa. So, 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, is equals to 16. So, ibig sabihin, ang GCF ng 48 at 64 ay 16. Ganun lamang kadali. Ngayon, i-assume ko na naintindihan naman ninyo yung aking paliwanag. Magbigay tayo ng isang halimbawa na medyo mas advanced o mas mahirap ng kaunti lang naman. Okay? So, ngayon gagamit tayo ng tatlong number. Kunin natin ang GCF ng numbers na 18, 36 at 54 gamit ang prime factorization. So, tatlong number na ito. So, unahin natin si 18. So, 3 times 6. 3 times 6 is 18. Si 3, wala ng factor, pero si 6, meron pa. 2 times 3. So, si 2 at saka si 3, parehas ng prime numbers yan. Okay? So, kunin natin lahat ng prime numbers at isulat lang natin dito sa baba. So, para kay 18, meron tayong 2, 3 at saka 3. 2 times 3, 6 times 3, 18. So, tama yung ating factors na nilagay. Sunod natin si 36. So, syempre, ang nasa isip nyo, 6 times 6. Okay? So, syempre, ito may factor pa to, 2 times 3, at parehas lang naman sila na 2 times 3. So, close na yan. Puro prime numbers na yung natira. Kunin natin lahat ng prime numbers ngayon. So, kay 36, yan. Tingnan natin kung tama ha. 2 times 2, 4 times 3, 12 times 3, 36. So, tama. Sunod natin si 54. So, dito, gamitin natin yung 6 at saka 9. 6 times 9, 54. Si 6, may factor pa. Si 9, meron din. Tapos, wala na. Puro prime numbers na natira. So, bilugan natin lahat ng prime numbers. 2, 3, at 3. Then, isulat natin dito. So, check natin ha. 2 times 3, 6 times 3, 18 times 3 is 54. So, tama. So, ngayon, piliin natin yung mga magkakaparehas sa kanila. So, obviously, meron silang isang 2 at dalawang 3. O, tapos, ilagay natin dito. Yan. Isang 2, dalawang 3. At syempre, tulad ng ginagawa natin, i-multiply lang natin itong mga nakuha natin sa isa't isa. So, itong mga to, nilagay ko siya dito para i-multiply. Para makuha na natin yung GCF. Okay. So, check natin ha. 2 times 3, 6 times 3 ay tama ang iniisip mo, 18. So,
So, ibig sabihin, ang GCF natin is equivalent to 18. So, ganun lamang kadali. Okay, so, sa tingin ko, naintindihan naman ninyo. Sana. Okay? Pero alam ko magagaling naman kayo eh. Okay? So, ngayon, alam mo na kung paano kumuha ng greatest common factor o GCF. Kaya, sa pagkakataong ito, subukan mong sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Maaari mo munang i-post ang video na ito upang sagutin ang mga tanong. Saka mo na lang ulit i-play kung titignan mo na kung tama ang iyong mga sagot. Tandaan, honesty is the best policy. So, subukan mong sagutin ang mga ito. Hanapin ang GCF ng mga sumusunod. So, una, 8 at 12. Pangalawa, 9 at 27. Pangatlo, 56 at 64. Pang-apat, 49 at 70. At panglima ay 25, 50 at 75. Ikaw nang bahalang mamili kung anong gagamitin mo, kung listing method or prime factorization. Pero syempre, tulad ng sinabi ko, kung maliliit lang na numero ang pinagkukumpara, pwede yung listing method. Pero kung mas marami at mas malalaking numero, ang pinakamagandang gamitin ay yung prime factorization. Okay? So, pwede mo munang i-post muna ang video para ikaw ay makapagsagot muna. Good luck! So ngayon, inaasahan ko na pinost mo na ang video to at handa ka nang tingnan kung ano yung mga tamang sagot. Ngayon, ito ang mga tamang sagot sa mga katanungan natin kanina. 8 at 12. Ano nga ba ang GCF ng 8 at 12? Ang GCF nila ay 4. 9 at 27 ay 9. 3, sa number 3, 56 at 64, 8. At syempre, sa number 4, 49 at 70, 7. At sa number 5, na 25, 50, at 75 ay 25. So, sigurado ko mataas ang nakuha mong score. Congratulations! Dito nagtatapos ang ating lesson para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood at pakikinig. Sana ay marami kayong natutunan. Samahan niyo uli ako sa susunod pang mga episodes. Hanggang sa muli, paalam!